Kid Kulot pa lang kasama ko na siya, tsaka Hele sa Hiwagang Happies. Tapos lagi niya sinasabi na nasa Sorsogon kami, 21 days kami nag-shoot, sabi niya, di ka talaga pang leading lady eh, no? Sabi ko, pag leading man kasi talaga ako. Bakit gano'n? Ba't di ka nabibigyan ng mga gano'ng roles? Kasi ikaw yung arte mo parang ano eh, lalaki. Tapos tinanong niya sa director, sabi niya, Direk, bakit si Alex hindi nag-leading lady ever? Sabi niya, tinignan niya ako na matagal, sabi niya, kasi silhouette ka lang, Alex eh. Sabi niya, kasi hindi niya ginusto. So parang sinabi yung, kailangan mo gustuhin. Kailangan mo gumawa, kailangan mo i-break yung mga indie films na ginagawa mo na wala kang makeup, heavy drama, yung kailangan mo pakita na artista ka eh. Sabi ko, yung mga ganyang role. Artista ka, kailangan pakita mo na kaya mo. Pag nagawa mo to, yun lang, napatunayan mo lang. So, nung tumawag siya sa akin, sabi niya, may naisip ako. Alex, Emboy, okay ka ba doon? Sobrang okay ako. As in, kasi hindi ka ba parang, oo? Hindi kasi kunyari, John Lloyd, baka mas maganda pa siya sa akin, di ba? Baka magmukhang Made in Manhattan yung concept. Parang gano'n. Okay na ako. Okay ako. At least Dr. Pasyente. So, Empoy, pasado naman sa'yo si Alessandro. Actually, So, naging ka nga na tama. Sobrang hindi po ayos yung audio. Hello. Sa akin po sobrang perfect si Alex sa movie na to kasi bata pa lang ako napapanood ko na siya. Fairness naman kasi si Al. Ano naman nagsimula lang Si Alex, sobrang fashionate siya, tapos sabihin, no? nakaka-cherry hill yung suot niya. Cherry. Sobrang yun, ano siya, feeling, yun totoo, feeling jackpot ka ba na ang collab team mo sa movie ay si Alex? Opo, kasi sobrang sobrang natutuwa po ako, panalo po si Alex para dito kasi kasi marami na po siyang naging award dati bilang mga best actress, supporting actress sa mga sa ibang bansa, out of country and on country. Yun po, sobrang flattered po ulit. Lumaban si Empoy dito sa acting niya. Talaga. Naniniwala akong siya nagdala ng pelikula nito. Oo. Dinala niya sa basurahan. Ano po? Sige, direct. Nung last day namin, parang nabagok ang ulo ko. Tapos pinunta ko si Empoy. Sabi ko, Empoy, bakit ka namin ginawa ng pelikula sa Japan? Bakit? May relasyon ba tayo? May nangyari na ba sa atin? Bakit? Ba't kami umabot? Pero, Nasagot pa. nasagot ng pelikula. Tama naman. Pero Alex, isa ba sa mga limitasyon mo ang magkaroon ng, tinatanong lang yung kissing scene and love scene with Empoy? Talaga bang wala yun or? May kissing scene kaso bulag kasi so lumampas. Tapos one take lang, so yun na yun. So walang ganun. Hindi na po inulit ni Direk. Sayang nga eh. Nag-toothbrush pa naman ako. Last week. So anong meron ng love team niyo para talbogan ang mga Jaydeen, Kailangan ko ba namin sabihin? para na may sulat na. Parang hindi na namin, wala kami gustong patunayan. Dahil, ito Empoy, anong meron yung love team na to? Meron kami. Hello! Not my turn. Gusto lang na, kasi syempre sanay tayo na yung mga love teams yung Papa P levels. Kayo lang ba may karapatang magmahal? Anong problema nyo sa babaeng hindi nagsusupply? Bakit walang may love sa kanya? Porket di siya nagsusupply? Yun ang gusto namin patunayan ni Empoy. Kasi hindi ako mapagsukulay dito masyadong kasi bulag ako, walang makeup.
No makeup look, no blower, no veneers, no boob job, no blonde hair, Yeah. just the way that I am. What about you? Totoo. Iyan naman talaga yung kailangan. Kasi first time ngayon, pwede pala maging leading man yun, hindi naliligo. Talaga? Minsan lang naman. Pag siyempre sa taping ko, tuhog-tuhog yan, madaling araw na Ay, busy, ah. Sakto lang po. Ganito sa Tonyo. So, naisip, na hindi mo na-imagine na magiging part ka ng isang love team, tapos bida ka. Na-imagine niya. Ako yung nakausap. Hindi po eh. Hindi ko po na-imagine. Hindi ko po na dumating sa sarili ko na darating sa ganitong pagkakataon. Siguro po blessing na rin po ito sa mga taong naniniwala sa akin na nasa harapan niyo po ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Kain tayo. Pero direct, may mga eksena na parang kung hindi mo siya masyadong titignan, ang gwapo ng eksena, di ba? Yung dinadala niya yung, parang paano ba yan? Ang ganda pag pinanood mo. So, intention mo. Oo. Kasi dapat talagang sobra nung ginagawa ko to. Kailangan ma-inlove ako kay Empoy. Para ma-execute mo yung eksena na gwapong-gwapo talaga ako. So, hindi lang, yun, parang lesson din sa akin nung dinedirect ko siya. So, na hindi dapat tumingin sa physical na anyo, no? Actually, parang iba na yung feeling ko kay Empoy nung shoot namin. Parang, si Empoy kasi nung nagulat ako na si Alex kasi magaling na siya eh. Magaling na si Alex. And ang hirap na lang ako sa kanya yung paganda. Hindi, ibig ko sabihin yung kilos ba? Yung, oo, mga ganyan, yun. Pero magaling na si Alex eh. Siguro si Empoy, yung sobrang, discovery talaga na nakita ko na hindi lang siya pampatawa. So meron siyang puso kung umarte. And yun yung nakita ko na, ito yung mai-inlove ka eh. Ito yung mamahalin mo eh. Yung ganitong tao na hindi mo na makikita yung physical na anyo. And yun yung gusto namin iparating din sa pelikula. So, naabot naman yan. Parang lumebel naman sa Daniel Padilla. Mga ganong level, minus the itsura. Oo. Okay. Kasi di ba lahat ng pelikulang uso, bata pa lang, love at first sight na, or unang kita, love at first sight. Ito, love at no sight. Iba kami. Iba to. Hindi mo kailangan ng tumingin sa labas. Okay, thank you. Thank you, Don Don.